Sa inyong lahat, good day po sa inyong lahat mga kabigman. Hello po mga Airsoft. Medyo late ang ating review and box nito mga nakarang araw na dumarating kasi medyo dahil sa bagyo, no? Yung bagyo dumarating sa atin, medyo weak ang ating connection. Pero ngayon nagawa namin na paraan kahit papano, mairo-roll namin tong live na natin ngayon sa inyo, no? Mga Airsoft, sound check lang po tayo. Pa-check naman po kung maayos ba ang ating internet. Maayos ba ang dating sa inyo, no? Pa-message naman po, paki-comment po kung maayos, kung basag, kung malinaw, para at least makapag-adjust kami. Makapag-adjust kami kung basag, kung malakas masyado, mahinaan natin. Kung sakto lang naman, go na tayo. Dire-diretso na tayo mga Airsoft, no? Pa-comment lang po para po malaman natin. Dire-diretso na tayo mga Airsoft, no? Pa-comment lang po para po malaman. Hindi ko alam kung ano kung hindi mo nangyari. No? Connect mo sa ano? Sa Converge. Kung abot niya, kung kaya niyang abutin, di ba? Check natin, ano? Check natin, check mo sa Converge kung kaya niyang abutin. Peng! iPad! Tignan mo, kinakapos ako. Ayan, check natin sa Converge, no? Bali, I would like to say thank you dun sa brother ko kasi i-sponsoran niya tayo ng iPad. Ayan, brother ko, nagtatrabaho sa BPI kung gusto nyo. Okay na, hindi. Ayan, mga Airsoft, no? Ngayon, review and unbox tayo ng unit. Ng unit, syempre, ng ating mga Airsoft from different province, okay? Leo Behildo Nasis. Okay. Leo Behildo Nasis. Grabe pangalan, no? Medyo, siguro ano to, yung mga ganitong pangalan ito yung mga napakagandang mga pangalan, no? Parang ito yung mga pangalan na pinagsamang pangalan ng nanay, pinagsamang pangalan ng tatay, no? Leo, siguro, paano bang to? Siguro, basta, I don't know, no? Berhilio. Hindi, di Berhilio to no? Anyway, huwag din natin alamin, okay? Unit niya is the AW Custom 2401 7.0 by the Infinity, no? Infinity, yung nakita nyo kahapon nga pala na nilive ko is the standard version. Pati yung setup version. Ngayon, itong hawak ko rito is the standard version pa rin. Okay, no? Siguro nakaramdam yung bossing natin ng pagkainggit doon sa may-ari nung nilive natin kahapon, no? Kaya ngayon, ginaw niya na, pinush niya na to, no? So, ito yung unit niya, ito yung i-demo test fire natin. Mamaya compare natin, ibangga natin, malalaman nyo kung ano yung pinagkaiba. Malalaman nyo rin kung ano hindi niya abot. Pati yung Bigman Hobby Shop. Tignan ko. Kasi yung Bigman Hobby Shop, yun yung router na nasa inyo, di ba? Oo. Ayun, check mo kung kaya niyang abutin yun. O kaya kung yung, yun. Basta, check mo muna. Grabe, ito si Lucas ang tech ko ngayon, no? Siya yung nag-aasikaso ng audio natin, ng visual natin. Ito, ayun, naghang. Akala ko naghang. Okay, tahimik ang ating mga Airsoft. Walang lang comment na lumalabas rito sa akin. Hindi ko lang alam kung bug ako. Pakitingin naman, pakitingin, no? Okay, then next unit ng ating Airsoft, no? Ginobatan Albay. Okay, Ginobatan Albay. Edmond Torres. Okay, dalawa ang unit ng ating Airsoft, Sir Edmond Torres. Isang HK HK416 na rifle. Napakaganda, napakalupit, napakatindi. Okay? Then, isang The Drug Lord's Pistol, kung tawagin. The Drug Lord's Pistol, yung ginamit ni Coco Martin, si Tanggol, no? Tayo lang naman unang nag-launch niyan, di ba?
Dito lang una sa Bigman makikita yan. Dito sa Bigman una na launching yan, no? Yan, Tanggol Edition. Okay? What is good and special about this unit? Malalaman ninyo at makikita ninyo maya-maya. Okay? Hubaran natin, ibigay natin yung specs, ibigay natin lahat ng details, ibigay natin yung bagay na meron at wala itong unit na to. Para ma-educate yung ating ka-airsoft kung ano nga ba to. Okay? Yan. Yan yung unit ng ating mga ka-airsoft ngayong araw na ito. Okay? Tapos ito, may question tayo bago tayo mag-dire-diretso rito, sagutin natin to. Bigman, gaano kahalaga ang scope sa rifle, gaano rin kahalaga ang scope sa pistol, at gaano kahalaga ang scope sa sniper? Okay. Ako mga ka-airsoft, to tell you honestly, napakahalaga ng scope, especially sa sniper. Okay? Actually sa pistol, pwedeng meron, pwedeng wala. Magiging effective pa rin. Depende sa talent mo, depende sa galing mo, depende sa husay mo. Okay? Pero sa sniper, focus muna tayo sa sniper. Sa sniper, talagang napakahalaga ng scope. Just imagine mga ka-airsoft, no? Nandito ka sa pwesto na to. Okay, nasa open field kayo imagine niyo na lang, nandito ka sa pwesto na to. Yung kalaban mo, napansin mo, nandito sa pwesto na to. Mga ilang meters yan, 30 meters, 40 meters. Ang tanong, makikita mo ba yon na nandun siya? 'Di ba? Masisipat mo siya. Pero, kung i-snipe mo siya without using a scope, mahihirapan ka eh. Okay? Pero, kung ikaw, gagamit ka ng scope, 'di ba? I-snipe mo nga siya, sisipatin mo siya. Gagamit ka ng scope, mas mapapadali. Bakit? Kasi yung vision mo mula rito hanggang dito, by the use of scope, papalapitin niya 'yon. Okay? Magiging malapit 'yon, magiging magnified 'yon. Kaya nga 'di ba ang nilalagay sa scope, ano nilalagay sa scope? Normally ang minamount sa scope is yung mga telescopic kung tawagin, 'di ba? Telescopic, ibig sabihin, yung nasa malayong range is papalapitin ng scope, 'di ba? Magnified. Yan. Kaya napakahalaga ng scope pagdating sa sniper. Sabihin na natin sa pistol, medyo matsatsaga mo kahit wala siya 'di ba? Kasi hindi ka naman babaril ng pistol na, let's say, nasa 50 meters or 40 meters. Hindi mo naman babarilin yan dahil alam mo minsan, especially kung nasa open field, alam mo na hindi tatama, 'di ba? Kaya ang gagawin mo, medyo lalapit ka, 'di ba? So, ngayon pag nalapit ka na sa kanya, yan, that's the time na babaril ka sa pistol. Okay? Ngayon, ibang usapan din pagdating sa rifle, depende sa setup mo naman pagdating sa rifle. Okay? Pag ang rifle mo is assault rifle, huwag ka namang gagamit ng telescopic scope. 'Di ba? Hindi ka gagamit ng telescopic scope pag ang setup ng rifle mo is assault. Kung ang setup ng rifle mo is DMR, pwede kang gumamit. Pero kung ang setup ng rifle mo is assault, panglusob, pantangkihan, huwag kang gagamit ng telescopic. Ang gamitin mo, red dot or holographic scope, 'di ba? Para mas ma-aim mo, para mas masipat mo. Pero hindi advisable sa mga assault rifle ang telescopic scope, yung mahaba, yung malalaki, no? Although gwapo, kaya lang hindi pa rin para sa nakakaintindi. Halimbawa, nakita yan ng nakakaintindi, sasabihin pa sa'yo, kumbaga pipintasan pa, mukha naman timang. Kasi, di ba, ganun yan mukha ka naman timang kasi tignan mo naman yung ano mo. Bigla mo lalagyan. Kaya, ayun, mga airsoft, no? Kung malinaw dyan. Ano malinaw? Yung TV. Okay naman. Bakit? Hindi ko lang alam. Pag ginanon ba malinaw? Tingnan nga natin. Minto? Malinaw naman. Parehas Huminto? Bagal ng wifi. Mabagal yung wifi dito? Sa Bigman.
Big Man Hobby Shop. So, nahihirapan siyang i-detect. Tama? Okay. So, edi connect mo na lang siya dun sa ano. Hindi, yaan mo na lang. Kung gano'n, ngayon lang naman eh. Di ba? Loloadan na lang natin siya ng mga video. No? Okay. Kaya, mga airsoft, balik ako. Depende sa setup mo, depende sa unit mo. Doon nakadepende kung anong scope ang gagamitin mo. Okay? Ayan. Okay, bati muna tayo. Andy Manangat. Good evening, Sir Big. Okay? Good evening, Boss Big Man. Sabi ni Arnel Herman. Okay? Guapings Eric. Good evening, Sir Big Man. Okay, no? Sir Guapings. Guaping Eric. Pa-share live video natin. Sir Andy, pa-share po live video natin. Arnel ano to? Arnel Herman, pa-share din po live video natin. No? Pa-share mga bossing para dumami tayo sa ating community. Good evening po. How much po ang price list ng mga pistol? Bossing, kung interesado kang bumili or kung gusto mong malaman ng mga details, bossing, mag-PM po kayo, no? Mag-message kayo dun sa mismong page natin. Huwag po sa comment section para po malaman ninyo yung presyo ng bagay na ini-inquire nyo. Okay? So, ayun, nasagot ko yung tanong, no? Tanong regarding sa scope kung effective ba. Okay? Okay, next. Big Man, what is the difference between upgraded pistol and not upgraded pistol? Okay. Mas maganda ito, Raymundo. Sir Raymundo, mas maganda manood ka ng ating mga vlog. Sa mga vlog natin, sinasabi ko ng diretso kung ano yung pinagkaiba ng upgraded and to not, versus sa non-upgraded. Okay? Yung mga unit natin, mostly 99% upgraded na. Okay? Ang mga unit natin, kung mapapansin ninyo, is number 1, naka-fix outer barrel. Yan ang upgrade natin, ha. Naka-fix outer barrel. And number 2, naka-fine tuning. Number 3, naka-trigger job. Number 4, upgraded ng hammer protection pad. Okay? Hindi na siya dummy firing pin, especially yung mga naka-WE dyan. Okay? Yung dummy firing pin, ang tendency nun is naaalis yun. Pumipitik yun dahil may spring yun. Eventually, lumuluwang. Hindi napapansin ng player yun. Lumuluwang yun. Hindi napapansin ng player. So, eventually, mawawala yun pag tumalsik. Okay lang kung mawala eh. Ang masakit, matalsikan pa yung mata mo, no? Meron kasi mga cases na, tumatalsik yung dummy firing pin. Yung pinapalo ng hammer yun, ha? Tumatalsik yun. Pwede kang mabulag. Ano ba, napuruhan yung mata mo, no? Kasi meron kami isang ka-airsoft na natalsikan yung anak niya ng gano'n. Nung dummy firing pin. Kaya, simula nun, ginawa namin ng paraan, pinag-isipan namin kung paano ma-upgrade yung hammer protection pad, yung dummy firing pin, into a hammer protection pad. Okay? Yan yung mga upgrade dun sa amin. Ulitin ko, fix outer barrel, fine tuning, trigger job, dummy firing pin, eliminated, okay, upgraded na ng hammer protection pad, at saka on some unit nag-upgrade kami ng half rubber, no? On some, yung sa tingin namin na kailangang i-upgrade, hindi lahat, pero mostly of the unit is makukuha nyo is totally upgraded na. Kasi syempre ayaw nyo pa ba yon yung unit na makukuha nyo upgraded na kesa walang upgrade, di ba? Ang tendency pag walang upgrade, ang nangyayari is sa client lumalabas yung problema. Okay? Ayun. Okay, dire-diretso na tayo mga ka-airsoft, no? Review and unbox na tayo. Although marami pang tanong, pero hindi pwedeng sagutin ko lahat ng tanong na to eh. Bigyan natin ng oras na sagutin yan, no? Carmelo Peter Tabordo. Good evening, sir. Okay. Kevin Kuchapin. Thank you po. Sabi niya, no? Sir Carmelo, shout out po kay Marivic Tabordo, Boss Big Man. Hello po, shout out. Good day and good afternoon, Madam Marivic
Madam Marivic, ano to? Tabordo. Taga saan si Ma'am Marivic? Sir Carmelo, pa-reply po. Gandang gabi, boss, big man, sabi ni Jason Marcos Cadoy. Big man, good evening. Good evening, sir, big man. Sabi, no, na prepared mo yung inalisan ng hangin, yung magazine. Prepared. Medyo mali. Okay. Inalisan na gamitin, mostly advice ng iba, dapat hayaan, walang gas, magazine. Advice ng iba, dapat hayaan, pero parang napansin ko, gulo inaalisan nyo po ng gas yung magazine after gamitin. Explanation nyo dun. Okay. Mostly, advice ng iba, dapat huwag hayaan walang gas yung magazine. Okay. Regarding dyan, intriga yan. Tanong na yan, no? Pero kasi, lagi ko sinasabi sa inyo, mga airsoft, what I'm sharing to you, what I'm telling to you is yung bagay na experience ko. Okay? Ang sineshare ko sa iyo, yung bagay na na-experience ko. Matagal na kasi akong player. Okay? As early as 1998, naglalaro na ako. Sinabi ko nga sa inyo, way back 1998, hindi naman tawag airsoft eh. Ang tawag dyan, gas gun. Okay? Way back 1998, naglalaro na ako. So, yung science between the unit and sa utak ko, in-apply ko. Okay? Ayan. Ang sinasabi ko, ganito, kung nag-aral ka ng science at kung nakakaintindi ka ng law of inertia, physics, etc., malalaman mo na ang hangin pag mainit ng panahon is lumalakas, bumibigat. Gumagaang, tumitindi. Pag malamig ang panahon is bumibigat. Okay? Yan ang paliwanag. Yung paliwanag ko kasi, mga airsoft, nakabase sa siyensya, nakabase sa experience. Hindi nakabase sa sabi ni Juan Tamad, hindi nakabase dun sa tindero ng mangga, tindero ng scramble, hindi rin sa lasinggero rin sa kanto, gano'n, no? Ang pinapaliwanag ko is yung kung ano yung na-experience ko. Okay? Marami akong different collection of airsoft. Siguro, ang pistol na airsoft ko nasa 150 naka-display. Lahat yun walang hangin eh. Pero pag ginamit ko, good to go. Diba? Lahat yun walang hangin. Pero, maraming player ng gas gun, ng air gun, way back before, na problemado na sa nilalaro nila. Bakit? Iniiwanan nila ng hangin. Kasi, yun yung payo nung matandang nagsabi sa kanila. Diba? Yun yung payo nung kaibigan niya. Yun yung payo nung mga taong wala namang alam doon sa certain toy or air gun or gas gun, di ba? Ang ginagawa ng mga air gun user, alam nyo to iniiwanan ng gas yung unit. Sige. Pagpalagay na natin effective yun. Bakit pag iniwan nila yung unit ng 6 na buwan, 1 taon, bakit nawawala yung gas? Di ba? Imagine niyo, sabi, mag-iwan daw ng gas. Okay. Bakit yung mga nag-air gun, nag-iiwan ng gas? Bakit nasisira pa rin yung air gun nila? Nag-iiwan ng gas yun, Bakit nasisira pa rin? Bakit yung mga collection ko of Desert Eagle, dami nun 10 pieces yun, yung collection ko ng Desert Eagle. Bakit walang gas? Bakit pag ginamit ko, kahit 1 taon na siya naka-display, bakit pag ginamit ko, walang problema? Di ba? Yung unit, ginawa ng WE, Taiwan.
Pag dumating sa Pilipinas, yung unit, ginawa ng WE, Taiwan, pag dumating sa Pilipinas, wala namang gas. Wala namang singaw. Di ba? Nagets ninyo? Nagets ninyo? Bakit yung display ko? Ito mga display ko, hindi ko binebenta to kasi meron tayong mga stock. Ang display dito, pakita natin. Pakita ko sa inyo, ha? Sorry. Baba lang natin. Look, ha? Ayan. Ayan ang display. Yan ang display namin. Ayan, ha? Yan ang display namin na pistol. Okay? Ito, baba rin natin to. Ay, look, remote nga. Yan ang display namin na pistol. Okay? Tapos, ito, baba rin natin to. Yan ang display namin na pistol dito sa shop. Ang dami niyan. Okay? Lahat yan, walang gas. Anong pinakamatagal dito na display na pistol? Anong pinakamatagal na sa tingin mo? Itong mga Glock na top of the line, no? Ito gold barrel, yan, di ba? Minsan ko lang ilabas yan, di ba? Pakita natin, ha? Kunin natin yung magazine ng gold barrel. Ito, minsan ko lang ito ano. Ayan, pakita mo. Pakita mo sa camera. Pulse ko. Pakita mo. Ayan. Na. Okay, this is a magazine. Nung gold barrel na yun. Nandito. Ayan, nandito. Okay? Magazine to. Okay, ayan, ha. Ayan, tignan nyo. Ayan, nape-press, ha. Ibig sabihin, ayan, nape-press. Ibig sabihin, walang hangin. Roughly 2 years na to. 2 years na tong naka-display. Okay? 2 years na to dyan. Okay? Yan, 2 years na yan dyan, ha. Lalagyan natin ng gas. Meron ba singaw, Luke? Meron ba singaw, mga ka-airsoft? Mga ka-airsoft, meron ba singaw? Meron bang singaw? Pasingawin natin. Ang tanong, 2 taon na to sa display. Meron bang singaw? Sige. Kayo ang papapiliin ko ngayon. Sino bang active dyan? Ayan, John Paul Samuco Escanio. Boss, magturo ka ng unit dyan na gusto mong hatakin ko at i-testing ko. Turo mo, boss. First level, second level, third level. Ituro mo kung pang ilan. John Paul Samuco, boss, magturo ka ng unit dyan na gusto mong testingin ko ang magazine kung may singaw. Boss, do the honor. 1911. Sige. 1911. Nasaan ang mga 1911? Ito mga 1911, Okay, yan. Kukuha tayo ng magazine. Ano yung madalang kong gamitin dyan? Look, ano yung madalang kong ilabas? Yung gold, di ba? Kunin natin yung gold. Oops, sandali. Tumumba yung magazine. Ito, magazine ng Kimber. Ayun. Okay, ito. Magazine ng gold. Okay. Okay, this is a 1911. Ay, sorry. Nakababa pala yung camera. Sorry. Okay. This is a 1911 gold. Okay, yan. Okay, ha? At ito yung magazine niya. Ito yung magazine niya. 2 taon na yan, mula nung ma-raid kami, 2 taon nang naka-display yan. Tama, Lucas? Testingin natin kung may leak. Walang leak. Walang leak. 2 taon nang naka-display, walang leak. Press natin to. Ayan, pindutin natin, ha. Wala, walang laman, ha. Hanginan natin. May leak ba? Wala. Yan ang sinasabi ko.
Okay? Yan ang sinasabi ko. Balik na natin yung camera. Okay, dalan. Okay. Ito pang isa. Dali. Dalawa. Tatlo tong camera natin eh. Okay. Okay mga karsop, yan yung sinasabi ko. Diba? May batayan, may ebidensya yung sinasabi ko. Diba? Bakit? Si Big Man, hindi naman siya naglalagay ng, nasa na yung magazine? Hindi naman siya nag-iiwan ng unit na merong gas. Bakit hindi nagkakalik? Bakit yung mga tao na nag-iiwan ng gas, bakit nagkakalik? Sino papaniwalaan nyo? Diba? Sino papaniwalaan nyo? Yung sabi ni Juan Tamad, yung sabi ng tindero, yung sabi ng marites, yung sabi ng chismoso, o si Big Man na ipapakita sa inyo, napapatunayan kung ano talaga yung totoo. Yan ang mahirap sa Pinoy. Sasabihin ng Pinoy, uy, sabi ni Tandang Ising, bawal magwalis sa gabi. O gag, tamad ka lang. Diba? Uy, sabi ni Tandang Pulo, bawal daw bawal daw kumuha, mag-uwi ng pagkain galing sa patay. O gag, madamot ka lang. O, di ba? Ganun yan. Bawal magwalis ng gabi. Ang dumi ng bahay mo, hindi mo wawalisin. Tamad ka lang. Di ba? Yan, no? Kaya, hindi lahat ng mapapanood nyo sa vlog nagsasabi ng totoo. Mostly, ang mapapanood nyo sa vlog, especially kung hindi naman maipakita yung muka, mostly ang mapapanood nyo sa vlog, bola lang. Bolero. Utya! Everyday nyo ako nakikita eh. Everyday tayo nagsasama eh. Bobolahin ko pa ba kayo? Di ba? Hindi, dito sa Big Man, mga ka-airsoft, hindi uso yung bolahan. Dito sa Big Man, totoo tayo. Di ba? Totoo lang rito. Lucas Penging Basahan, medyo nilinisan ko lang to kasi medyo, matagal nang hindi nahugot to mula sa display. Kaya ayun. Okay, mga ka-airsoft, mamaya magpalaro tayo. Okay, nakabalot na yung panalo nung isa eh. Mamaya magpapalaro ako. Okay, yan Dali, balik natin to. Baka magasgas eh. Ang ganda nito mga ka-airsoft oh. Gold. Di ba? Gold, ginto. Ganda di ba? Boss Toyo. Boss Toyo gold, Ayan mga ka-airsoft ako yung sinasabi ko sa inyo, totoo. Hindi lahat na napapanood nyo sa vlog, tama. Uulitin ko. Bakit si Big Man, ang daming koleksyon, ang daming pistol sa baba, ni isa walang hangin? Isa pa. Kuha tayo. Para lang makita ninyo. Bihira ko rin ilabas to. Beretta Gold. Bihirang lumabas to, okay? Ngayon, ito yung magazine niya, Beretta. Pindutin natin. Walang hangin. Lagyan natin. Ito yung mic ko. May singaw ba kayo naririnig? Sagot. Sagot po, meron po ba kayong singaw na naririnig? Ayan nakatutok na sa mic ko, mga bossing. Sagot! Meron ba kayo naririnig? Pasingawin natin. Tabi na natin. Okay. Yan ang sinasabi ko, no? Tandaan nyo to, hindi lahat ng napapanood nyo sa vlog totoo. Hindi lahat nagsasabi ng totoo. Yung iba ginogoyo lang kayo. Sabi nila, magtira raw ng hangin. Bakit yung mga taong nagtitira ng hangin, nagkakaroon pa rin ng leak? Diba?
Bakit 98% of my customer, bakit 98% ng unit na lumalabas sa Bigman hindi nagkakalik? Diba? 98% ng customer namin hindi na problema sa magazine leak. Maliban na lang kung nalaglag. Bakit ganon? Kasi sumusunod sila doon sa sinasabi ko. Okay? Sumusunod sila doon sa sinasabi ko, hindi sila sumusunod doon sa sabi-sabi. No? Hindi sila sumusunod doon sa haka-haka. Okay? Ang unit mula Taiwan, mula US, mula Germany, mula India, pag dumating sa Pilipinas, walang lamang hangin. Last. This is a high-end unit. 1911 D-Day. Buksan natin. D-Day, ito yung mismong hard box niya. Okay, buksan ko. Oops. Okay. 1911 D-Day. Ayos mo tulok. Oh. 1911 D-Day, ha. Hindi pipitsugin yan. Kukunin ko. Okay? Oh. Grabe. Kinikilabutan ako. This is the 1911 D-Day. Alisin ko magazine. Gold magazine. Lalagyan kong hangin. Pindutin muna natin kung may hangin. Walang hangin. Walang hangin. Pakita ko sa inyo. Lapit ako dyan. Pakita ko sa inyo. Ayan, bumababa. Kita, both camera. Bumababa, okay? Ibig sabihin, walang hangin. Lagyan natin ngayon. Tingnan natin. Baka tama yung sabi-sabi ni Lolo Jose. Baka tama-tama yung sabi ni Juan Tamad. Lagyan natin hangin. Pag ito, may leak, ipapamigay ko to. Okay? Lagyan natin. May leak ba? May leak ba? May leak kayo naririnig? Wala. Walang leak. Itatabi ko. Pasingawin natin. Pinasingaw natin. Itatabi ko. 1911 D-Day. Dito lang meron yan. Tatabi ko, ha. Yung manual. Okay. Para makita nyo. Diba? Kaya kayo, huwag kayo nagpapapaniwala kung kani-kanino. Ang taong naniniwala sa sabi-sabi, walang bait sa sarili. Sabi nga. Itatabi ko, ha. High-end unit, 1911 D-Day. Walang hangin. Walang hangin. Sabi mo. Okay? Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga ka-airsoft. Salamat sa explanation, Sir Bigman. Nawala yung curiosity ko, may bago na namang natutunan. Panatag na kahit maubusan ng gas. Yes, Bernard, no? Kahit yung unit, itabi mong walang hangin, basta gumagamit ka ng silicone oil, na lagi naman namin ginagawa rito, hindi ka mamromroblema sa unit mo. Bakit yung mga taong hindi gumagamit ng silicone oil at nag-iiwan ng hangin, bakit namromroblema? Diba? Pero bakit yung nag-o-oil at hindi nag-iiwan ng hangin, hindi namromroblema? Utak lang. Sila kasi yung mga tao na nung nagtuturo yung teacher nila, nag-cutting classes sila. No? So, nag-cutting classes sila, hindi nila natutunan yung dapat nilang matutunan na pwede nilang i-apply ngayon sa buhay nila. Okay? Sila yun.
Iba tayo. Okay na. Shoutout po, idol, sabi ni Franco Galado Gonzaga. Okay, ito. Dati ko nang tinanong to. Itong dalawang unit na to parehas matikas. This is a 2011 and this is a 1911. Ang tanong ko, this is a modern, this is a classic. Okay. Ang tanong ko, sa panahon ngayon, ito tanong to, mag-participate kayo Yung mga nagpa-participate, nakikilala ko yung mga nagpa-participate, nakakagaanan ko ng loob. Tapos, syempre, pag magaang loob ko sa inyo, sa mga raffle, di ba? Nagpa-participate kayo. O basta mamaya na, okay, no? Ito. This is a modern, 2011. Huwag nyo nang pansinin itong compensator. Halimbawa yan. Okay. This is a classic. Sa panahon ngayon, kung ikaw yung papapiliin, ano ang pipiliin mo? 2011, 1911, at bakit? Yan. Gusto kong malaman sa inyo, ano yung pipiliin nyo? 2011, yung modern, o kaya 1911, yung classic. Ayan, sige. Boss, paplex nung dalawang AK mo sa likod. Bruce, sorry sir pero hindi po to live selling. This is a vlog. Hindi po ako rito nagpe-flex. Hindi po ako nagbebenta rito. Ang ginagawa ko po ngayon is binavlog ko yung unit na in-order. Okay? Hindi ako nagse-selling, pamine. Hindi ako ganon. Okay? Hindi ako nagla-live selling, ibinavlog ko yung unit. Okay? Pag yung sinunod ko, yung gusto mo na mag-flex, hindi ko na maidi-discuss yung unit. Kakainin na ng oras. Pasensya na po, no? Kung gusto mo na makita yung mga different units, meron po kaming website. Meron po kaming link na pwede mong i-click. Okay? Pero during the vlog, huwag po mag-flex. Kasi hindi naman po to live selling ng bra, ng panty, ng sapatos, ng brief, ng pantalon, ng t-shirt. Thank you. Okay. Ito. Sana maintindihan mo, boss, kasi yung iba nagpa-participate di ba? Nagpa-participate tapos out of the topic kasi yung pinapasok mo. Pasensya ka na, diretso lang tayong sumagot, boss. Okay, no? Sabi, okay, mas maganda bilangin natin. Anong 10-11? Wala naman 10-11. Sayang naman yung boto nito ni Carmelo. 2011 or 1911. Again, 2011 modern or 1911. Okay, dyan mas maganda, boss, yung 1911. Okay, 1911 daw, okay? Nagsimula tayo kay John. Kay Andy, 2011. Okay, 2011. Walang magboboto ng dalawa, ganun na. Okay, mas maganda, boss, classic. 1911, Christopher Pagar, okay? Carmelo, hindi ko matanggap yung boto ni Carmelo, kasi 1011, wala naman tayong 1011. Anthony, good evening, sir. Sir. Boss, parang mas okay ang 2011, okay? Modern features with old school feels. Actually, ang 2011 talaga modern. So, okay, may 2-3 na ako, Okay. Leonardo, sabi niya 2011, 3-3 na. Carmelo, 2011, ano na? Putsaya na. 4-4-4-3 na. Ito, Yobe Alvarado. Oy, putya. 4-4. 4-4 na. Nino Garcia. Oy, 5-4 na. 5-4 na. Good evening, Sir Big Man. Sabi ni sino to? Hindi ko mabasa. Arlex. Good evening, sir. John Manera Correa, no? Okay. Bryce. Putsang kulit nitong Bryce. Sinabi na. May topic tayo Ouch! Paki-block na lang. Ayaw ko na magpaliwanag. Paki-block nga tong Bryce. Ang kulit! Sabi na may topic tayo Kasi nakakadagdag kasi. Naggaganunan na nga yung mga binabasa ko. Ang tigas ng... Ay, nako.
O sige, hindi ko na lang papansinin. Grabe, ang tigas ng bungo nito. Okay, no? O yan, 5-4 na. Okay. O, 2011, sabi ni Bong, pucha, 5-5. Sunny Lim, 2011, 6-5. Mas swabe at smooth ang 2011, 7-5. 7-5. I Love Classic, 1911, 7-5. 7-6. Diyan na ba? Ito, Clark Ona, 2011, 8-8-6. 8-6. Customization, slightly, okay, 8-6 ha. Pucha, lamang. 9-6, sabi ni Gerardo. Verde Diyos, 2011. 9-6, 10-6, 11-6. Pucha, ano ba naman nangyari sa 1911 natin? Nataw. Jason, sabi ni Jason, 1911, 11-7. Sige pa, sige pa. Okay, grabe. Ayun, ayan. Ang tanong ko kasi, sa panahon ngayon, anong gusto mo? 2011 modern, 1911 classic. Ayan. Papaliwanag ko rin sa inyo mga Karsop, no? Tapatin ko na kayo, itong unit na to always available. Always available to, palaging meron. 2011 kasi modern days na tayo, eh, no? Pero alam nyo ba na ang 1911 is soon mawawala na? No? Mawawala na. Look, low power ako ha. Mawawala na. Dali, ayusin muna natin. Pakibilis pakibilis. Baka biglang maglobat to. Ayun. Ang 1911 soon mawawala na, no? Ako lang sa totoo lang, katwirang ko lang. Since ito naman palaging meron to, palaging gusto mong ganyan, lagi meron yan. Pero ito kasi mawawala na, no? Kung ikaw yung tipo ng taong makaluma, syempre pipiliin mo 1911. Kung sa pagandahan, talagang maganda rin naman ang 1911. Alam nyo, hindi tatagal to, hindi gagamitin to sa World War II. Yung kanina pinakita ko, 1911 din yun, D-Day, yung high-end. Hindi gagamitin sa World War II to kung hindi maganda. Diba? At nagkataon na dahil maraming may gusto, up to this moment, meron tayong nakikitang 1911. Diba? 1911 FPJ, diba? Yan ang mga gamit niya. Maganda at matikas talaga. Okay, ano ba yung pagkakaiba niya sa 2011? Una-una, dun muna tayo sa pagkakahalintulad. Okay? Kung makikita nyo mga Karsop, kita ba both camera? Alisin muna natin tong rifle. Yan, kita? Okay. Kung mga Karsop, pag nanonood kayo ng live natin, yung cellphone nyo wag patayo, ihiga nyo. Okay? Ihiga nyo para makita ninyo ng maganda. Malapitan, ihiga nyo parang ganito. Oh. Tingnan nyo. Tingnan nyo ito mga Karsop. Oh. Nakahiga siya yung iPad ko. Nakahiga. Wag pong nakatayo. Wag nakatayong ganito ha. Yung cellphone nyo, mostly of our viewers kasi, nasa bus. Diba? Nasa bus. Kasi itong oras na to nasa bus pa uwi na. Nasa cellphone nanonood. Wag pong patayong ganito. Hanggat maaari po pahiga. Para kitang-kita nyo. Okay? Yan. Pareha sila eskwalado, di ba? Parang eskwala, okay? Pareha sila mga Karsop, may hammer. May hammer din. Pareha silang may beaver tail. Ito. Pareha sila. Pareha silang magazine type. Di magazine, di ba? Pareha silang may front sight, may rear sight. Mas lamang nga lang to kasi naka-optic sight. Conventional iron fixed sight ang nasa 1911. Okay? Ngayon, bomber sight ang likod ng 2011, conventional fixed iron sight, fixed rear sight ang 1911. Diba? Kung makikita ninyo mga Karsop, isa pa sa observation natin, meron siyang rail para sa mga upgrades like flashlight, scope mount, laser, ano pa, lahat ng gusto mo. Merong rail dito for the attachment.
Okay? While the 1911, wala po siyang rail na nakaabang dito sa baba. Yung kasi classic ito, di ba? Kumbaga, way back, sige, sabihin na natin, way back, 40 years, 50 years, 30 years ago, wala pa namang, hindi pa naman uso na yung pistol nilalagyan ng flashlight, yung pistol nilalagyan ng scope mount. Kailan lang naman kasi nangyari yun, di ba? Kaya, makikita nyo, 1911 is all classic, di ba? Sabi nga mahirap gawing luma ang bagay na mukhang luma. Ayan na. Mahirap lumain ang bagay na luma. Okay? Wala naman dumagdag. Uy, meron pala 11.7 ang kanina. 2011, kasi mas maganda, di 12.7. 12.7 ang last nating boto. 12.7. So, maraming pumunta sa 2011. Hindi ko rin naman kayo masisisi kung nagustuhan nyo ang 2011 kasi talaga namang gwapo at maganda naman talaga siya. Okay? Yan, yun ang pinakaiba. And last but not the least, ito na. Single stock magazine, kung makikita nyo manipis versus the high kappa dual stock alternate. Well, ito single stock. Ayan. Yan, okay? Makikita nyo may base pad. While this one, wala. Talagang metal, diba? Yan ang pinagkaiba nila. Ayan, no? Yan. Makikita nyo. Ayan, pagtabihin natin gusto. Ayan. Diba? Mataba versus mapayat, yan yung magazine. Kaya lumabas ang high cap, diba? Okay, so for now, yun lang muna at least na i-share ko sa inyo. Ngayon, review and unbox tayo. Huwag kayong mawawala. Mamaya, meron tayong palaro. May mananalo ulit. Okay? So, review and unbox tayo ng unit natin kay Airsoft Leo Vehildo Nasis. Sabihin mo kay mama mo, ibigay yung link kay sir. Doon sa may-ari nito. Okay, so this is a 2011. Fully upgraded na. Naka-fix out. Fully upgraded na mga ka-Airsoft. Kaya, no? Idiin nyo dito, naka-fix outer barrel na. Okay? Naka-compensator siya. Ayan, no? Naka-fix outer barrel siya. Okay? Yan. Compensator. Ano pa ba? Ang mga upgrade niya, makikita nyo is, naka-fix barrel, naka-fine tuning, naka-trigger job, naka-red nozzle na rin. Okay? Naka-hammer protection. Ay! Okay. Ito. Pasensya na, hindi siya naka-hammer protection pad. Naka-dummy firing pin siya. Ipapakita ko sa inyo yung itsura ng upgraded na hammer protection pad. Okay? Yun, okay. Papakita ko sa inyo yung itsura ng dummy firing pin. Tapos, ipapakita ko din sa inyo yung itsura ng upgraded na hammer protection pad. Lapit ako. Okay, papakita natin, Okay, mga ka-Airsoft. Ayan. Yan yung dummy fire. Naku po siya, labo. Yan yung itsura ng dummy firing pin. Ayan, yan. Okay? Yan, yung part na yan. Kumakalas yan. Possible tumalsik. Dali. One hand ko lang. Lalayo kong konti. Ayan. Ayan, yan. O, yan, Yan, yung itsura na yan, mga ka-Airsoft, hindi makita ng maliwanag. Okay? Ayan, Yan. Dito muna sa isang camera. Ayun, Ayan. Yan, tumatalsik yan, mga ka-Airsoft. Yan, Yan. Sa kabilang camera, tumatalsik yan. Ngayon, yung dummy firing pin, yan yun. Ngayon, ito yung upgraded, yung hammer protection pad. Ayun, makikita. Labo, Dito muna. Yan. Yan yung hammer protection pad. Wala nang tumatalsik dyan. Wala nang pwede kang mabulag, pwedeng tumalsik sa mata mo, wala nang maaalis dyan. Okay? Pasensya na, medyo malabo. Hindi ko gaano makita, Hindi ko gaano maipakita. Pero, ayun,
Ito, hindi ito naka-upgrade. I-upgrade ko bago natin ibigay sa ating bossing. No? I-upgrade ko siya ng hammer protection pad. Okay? Don't worry, boss. I-upgrade natin. Makikita nyo mga airsoft, ambidextrous. Ayan, no? Kinakawit-kawit lang. Okay? Ayan. While the 1911, single lang. Nandito lang siya sa left side. Ayan, no? Dito sa right side, wala. Blanco siya. Okay, yan ang pinagkaiba nila. Okay? Ngayon, don't worry, sabi ko nga i-upgrade ko to mamaya, no? Ngayon, this is the magazine. Naka-fine tuning, naka-trigger job yung unit, ha? This is the magazine. Siyempre, ano pa bang hindi ko na ilagay ito rito. Ano pa bang gagawin natin sa magazine, mga airsoft? Siyempre, lalagyan natin ng silicone oil. Press the valve, then spray. After you press the valve, okay, leave it for some time para yung oil pumasok. Then, inlet valve. Okay. After that, lalagyan natin siya ng gas. Mga airsoft, ang gas na ginagamit dito is 12 kg. Pasok natin. Tutok, then press down. 1, 2. 2 seconds lang. Okay na yon. Wala nang kaso yon. 2 seconds lang, panalong-panalo ka na. Okay? Yan. Ngayon mga airsoft, lamig. Ito yung taas. Hindi na, wag na. Hindi mo kaya, hindi mo abot, no? Ngayon mga airsoft, 2 seconds, silagyan natin to. Video paano? Ha? Video. Sino? Ito. Wag na, meron naman tayong video. Ilagay ko rito para wag mo naman. 2 seconds, silagyan natin. Ngayon, lalagyan rin natin ito ng silicone oil. Kasa natin, ilak manually, isprayan natin dito sa slide stopper, at isprayan natin dito sa nozzle. Okay. Then, release, tapos rest. Okay. Ngayon, dako tayo ngayon dito ulit sa magazine. Ang lamig kasi mga airsoft, no? So, dako tayo sa magazine, lagyan natin ng bala using our reloader. Hatakin pababa, put your right thumb here, then pump lang po tayo. Okay. Maximum rounds ng bala, ang lakas naman ng spring nito. Grabe. Maximum rounds na pwede mong ilagay is 27, pero huwag na natin punuin ng 27 kasi masisira yung natin, spring, no? Tulad nito, napakaganda, ang lakas ng spring. Pero pag ito, pinuno mo, ang tendency, manghihina yung spring. Lagay natin itong bala, nalaglag.